Ay, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang umaga. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat. Umaga na. Ayan, magandang gabi. Magandang araw. Saan man sulok kayo ng mundo. Ayan, mega mega love shout out. Mayroon na tayong isa. Ayan, mega mega love shout out po. Magandang gabi po sa inyong lahat at siyempre sa mga solid nating subscriber. Ayan, saan man sulok kayo ng mundo. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Mega mega love shout out po sa inyong lahat. Alright, 1 million in the house. Mega mega love shout out. Alright. Ayan. Saan masulok kayo ng mundo? Ayan. Sana aabot ng live na ito. Mega mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan, ang atin pong pag-uusapan yung mga kaganapan kahapon doon sa Senado, sa nangyaring impeachment. Sa ipinasang impeachment complaint laban kay VP Inday Sara kahapon at nangyari na nga yung hindi dapat mangyari. Ayan, pero bago ang lahat ay mega mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, kay Ma'am Rosalina, ayan, mega mega love shout out po. Kay Nani Sanchez Vlog, ayan, ang future kapitan. Kapitan ba o kagawad? Ayan, mega mega love shout out po sa inyong lahat. Maga na yung mata ko. Ayan, ginabi tayong mag-live gawa ng marami tayong ginawa. Tsaka puyat kagabi, nag-duty. Ayan, mega mega love shout out po kay Ma'am Annalisa. Ayan. Kay Ji Chang Wok. Ayan, mega mega love shout out. Kay Kagawad Antonihan. Ayan, mega mega love shout out. Kay Audrey Nicole. Ayan, mega mega love shout out sa inyong lahat. At kay Boss Buster TV. Ayan, mega mega love shout out. Ayan, gusto ko lang ikwento sa inyo Ayan, mega mega love shout out po sa inyong lahat. 9 million in the house. Ayan. Comment po kayo diyan sa mga kaganapan na nangyari kahapon. Late na tayo pero gusto ko rin kasi daming nag-iiyakan hanggang ngayon. Daming umiiyak lalong-lalo na yung mga atat na atat doon sa impeachment. Nag-iiyakan sila. Kasi nga kahapon yung mga kaganapan, hindi mo akalain na aabot sa ganun na hindi mo aabot sa ganun na butuhan kasi nga nung nag-resist nga nagkaroon pa ng komprontahan itong si Senator Ruben at saka si Joel Villanueva doon sa kanilang pag tutol nga ni Senator Joel Villanueva doon sa panukala ni Senador Bato na i-dismiss ang kaso. I-dismiss ang isinampang impeachment kay VP Inday Sara doon sa Senado. Kaya medyo nagkaroon ng hindi magandang pero sa bandang huli nagkaayos naman yung dalawa. Medyo mainit lang ang sa loob kaya hindi maganda yung kanilang naging hindi naging maganda yung kanilang sagutan. Kumbaga medyo nagkaroon ng commotion pero okay naman, bandang huli okay naman. Ganon sila ganon ka-professional ang ating mga senador. Pero hindi sila makamove on sa ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano. Alam nyo doon
doon nagamit yung ano, doon nagamit yung talino talaga ng ano, isang attorney. Doon mo makikita yung gamit ng isang attorney kasi nga isipin mo yun, napaka-brilliant ni ano ni Coco Pimentel, pero bandang huli napaikot din sila. Kasi nga ito nga si Senator Bato ay nagmosyon. Aha. Nagmosyon si Senator Bato na i-dismiss na yung isinampang impeachment laban kay BP Inday Sara. Yan ang naging ano kahapon. Ngayon, sa patuloy na pagdidebate kung saan hindi nga pumapayag ito si Senator Joel Villanueva. Kaya nga doon nagkaroon ng nagkagirian itong si Senator Ruben at saka si Senator Joel Villanueva na hindi nga pumapayag na i-dismiss itong ano. Kaya ang ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano, nagmosyon siya. Additional doon sa ginawang motion ni Senator Bato. Kung saan, nung una, hindi maintindihan ni Senator Bato, kaya mainit yung kanilang diskusyon. Nung nagkaroon ng break, pinaliwanag ni Alan Peter Cayetano, huwag ka nang kumontra kasi ganon din yun eh. I-remand lang natin, kumbaga ibabalik lang natin, pero yun na rin yun eh. Hindi maintindihan na kaya nga nung bandang huli, nakuha din ni Senator Coco Pimentel. Kaya nga sabi ni Pimentel ibabalik. Iyon na rin yun eh. Kasi nga, gustong-gusto na nila talagang makaupo doon sa plenary para makagawa na naman ng pangalan bago sila magtapos. Iyon lang ang tanging objective nila doon, lalong-lalo na si Senator Hontiveros. Nako, gustong-gusto na talaga kasi nga, pangarap na talagang maging gustong-gusto talagang maging presidente ni Hontiveros eh. No? Kung saan marami nang lumulutang na talagang standard bearer na ng pinklawan ito si Senator Hontiveros. Pero nako, wag siyang magpakasiguro kasi hindi natin si Leni Robredo ay nananahimik lang yun. Matatandaan nyo, last election ay nanalo siya bilang mayor, Kaya kahit pa paano, may persa pa rin ito si Leni Robredo. Kaya nga pag sinabing si Leni Robredo ay walang magawa ito iyak na naman ito ulit si Hontiveros. Yun lang ang naging nakakatuwa lang na hindi makuha-kuha nung una. Hindi makuha-kuha nung una ni Senator Hontiveros na bandang huli na nila, ganun din palang gagawin, pinaikot-ikot lang. Pinaikot-ikot lang. Doon din pala sa pag-dismiss yung kahihinatnan kasi nga i-remand, ibig sabihin pinababalik doon sa Congress ang impeachment para pag-aralan yung pangalawa, pangatlo, bakit dumaan ba talaga sa tamang proseso. Ganun din yun kasi nga patapos na yung 19th Congress. Di ba? Kaya nga bandang huli nagkandahilo-hilo sila. Ayun, nakuha rin nila ang ibig sabihin. Kaya nga bandang huli pumayag na rin si Senator Bato. Ganun pala yun. Kaya yung motion ni Alan Peter Cayetano inayunan na rin. Doon sila nadali. Doon mo talaga makikita kung gaano ka galing itong humilot. Kasi nga talagang maraming ayaw doon sa gusto ni Senator Bato na i-dismiss talaga. Kung saan nga pati si Senator Win Gatchalian ay
lang din doon. Mm. Kaya nga ang nangyari nung bandang huli, ganun din pala. Kaya bumuto sila na huwag ibalik. Parang ganoon din kasi, dismiss din ang laban eh. Di nagkandaloko-loko. Ayan, mega love shout out po. Good morning to you, Lee Sung Soon. Ayan. Thank you for coming. Ayan, salamat sa iyo. Ayan. 17 million in the house. Mega love shout out. Ay, baka naman pwede kayong mag-thumbs down dan. Thumbs down. Thumbs up, pwede rin. Mamili na lang kayo dyan. At baka pwede paki-share na rin ang ating live. Late na tayo nag-live. Alas 12 na. Kagabi nag-live din ako ng alas 12 ng gabi. Kasi nga kagabi nag-duty kami. Wala akong magawa. Tulog yung aking partner sa duty. Kaya kanina nga sanang umaga mag-live ako, kaso lang napuya talaga. Tapos marami pang ginawa. Kaya yan. Late na tayo nakapag-live uli. Ayan. Nakakatawa. Alam niyo yung mga reaksyon ng yung mga, lalong-lalo na yung mga mambabatas. Napakaraming nag-iyakan. Yung mga atat na doon sa impeachment. Nako. Si Dilima nakuha din kaagad. Sabi nga ni Dilima, hindi sa hindi pinadaan sa persahan. Kumbaga dinaan sa diplomasya ni Senator Alan Peter Cayetano, pero ang bagsak din, ganon pa rin ang bagsak. Yung dismiss nga, kumbaga hinanapan lang ng paraan para lang hindi umalsa yung mga senador. Ngayon maraming nagko-comment na si BP Inday Sara pinasasagot. Wala na yun. Ano na lang yun para hindi hindi naman masyadong hindi naman masyadong ma-hearts. Hindi naman masyadong ma-hearts yung mga yung mga atat na atat, lalong-lalo na yung yung mga law professor. Nako, kung ano-anong magagaling sila. Ang gagaling nila. Di ba? Mag-EDSA na raw, di mag-EDSA kayo. kayo. Punta kayo ng EDSA. Turuan nyo yung mga estudyante nyong maglasabayan. Yan ang ituro nyo. Total, lalong-lalo na yung mga UP. Marami dyan nabibiktima ng maraming nabibiktima dyan. Lalong-lalo na yung mga recruiter ng mga NPE dyan. Ayan. Gawin nyo ng yung mga estudyante para bandang huli, pag nagising yung mga magulang, wala nang mag-enroll dyan sa inyo. Diba? Napakaganda sana ng UP, kaso lang nagiging nagiging kandungan na ng mga makakaliwang grupo eh. Ginagawa ng kandungan yung UP. Sayang. Pira pa naman natin ang dyan, nagpapatakbo. Pira ng taong bayan. Pira ng mga taxpayer, pero maraming mga magulang na umiiyak dahil nga nagugulat sila, nandoon na sa kandukan yung kanilang anak. Na-recruit na ng mga makakaliwang grupo. Iyan ang unang-unang ikinagalit ng mga makakaliwang grupo. Kaya nga ang ginawa nitong mga congressman diyan sa House, nakipag-alyansa doon sa administrasyon para kahit papaano makaahon-ahon sila o makaganti sila. Kasi nga, di ba, kung matatandaan nyo, yung babae, tsaka yung lalaki ng Akbayan, si Sator Ocampo, at saka si Franz Castro. Di ba, nahatulan niya ng kidnapping kasi nga wala, nila yung kabataan eh. Nire-recruit nila, kinukuha nila. Akalain mong mga minor de edad kinuha doon sa mga magulang na hindi man lang nagpaalam.
Di ba? Tama ba yun? Congressman ka, tapos ganun ang gagawin mo? O di na, nahatulan tuloy sila. O ngayon, kaya ang ginawa ngayon, para makaganti sa mga Duterte, iyan ang iyan ang kanilang nakipag-alyansa na. O, di kahit papano, napapalakas nila yung kanilang grupo, at the same time, nakakaganti sila. O, ganun ang naging, ganun ang naging takbo ng, ang problema, na-dismiss yung kanilang, inaasahan, na isa-isa. Lalong-lalo na yung isang congressman na, yung bago. Sino ba yun? Saldanya ba yun? Nako, nag-iingay din. Gumagawa na rin ng pangalan. Dinasermonan tuloy sila. Iyon ang mga naging kaganapan ngayong simula kagabi hanggang ngayon maghapon. Iyon ang mga kaganapan. Ang daming nag-iiyakan. Lalong-lalo na yung mga pinklawan. Nako, hindi nila bakit nagkaganon? Bakit binalik? Di ba? Napakalakas saan. Yung kuwa nga lang nagsalita na yung yung kuwa auditor na nagsumiti na pala ng kanilang mga dokumento yung Office of the Vice President. Paano ngayon mabago yon? Yung isang bagong congressman ngayon, si Rowena Guanzon. Nagsasalita na nga. Di ba? Tama si Attorney Rowena Guanzon. Patay talaga yung impeachment. Wala. Ganun talaga maraming nagsasabi, naging attorney na. Ang impeachment po kasi, pag naandyan niya sa Senado, hindi talaga mahiwalay ang politika dyan. Mga political yan political yan diba? Mga politikong mga nandyan, hindi naman yan mga hukom Sa hukom nga, kahit papano, minsan nagkakaroon pa ng dyan Hokus-pokus din. Diba? Pa-shout out po sa kuya ko, Kuya Chino pa. From UAE UAE Sapa. Kuya Chino pa. Ayan. Pa-shout out po sa kuya ko, Kuya Chino pa. Pako. Hindi ko maintindihan. Pako. From UAE Sapa. Ayan. Mega love shout out po kay Boss Chino ng UAE. Ayan, Sapa. At sa lahat ng mga Pilipino dyan sa UAE, mega love shout out po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa pamangkin ko nandyan ngayon. Ayan, mega love shout out po kay Kram Moronya. Lemon Bar, mega love shout out. Ayan, anong masasabi nyo sa mga nangyari kahapon? Alam nyo, maraming kanya-kanyang kanya-kanyang mga opinion, kanya-kanyang mga kuro-kuro. Ganon tayo dito sa sa Sukmed. Wag lang yung puro fake news. Yung mga marites ba? Ayan nga, yung maraming nagsasabi diyan na naging defense lawyer daw yung mga senador. Ang Senado po, ang mga nakaupo diyan ay puro politiko. Hindi po maiwasan yan kasi kadalasan yan, mga kaalyado rin nila. At sila rin, may mga pangarap din yan sila. Lalong-lalo na, parating na naman ang 2028. Di ba kung makikita nyo nga, Senator Risa Hontiveros gusto daw maging presidente sa 2028. Kaya gano'n na lang kaingay Gano'n na lang siya pagdating diyan sa
pag-iingay dyan sa Senado eh. Kumbaga talagang grandstanding eh. Nga hapon, iyak ng iyak kahapon kasi hindi siya makamove on. Na naisan sila naisan sila ni Alan Peter Cayetano. Alam nyo diyan tayo humanga kay Alan Peter Cayetano, di ba? Kung tutuusin nyo eh, doon sa pinangako niya nung eleksyon na 10,000, di ba? Kahit hanggang ngayon hindi natupad, pero yung ginawa kahapon sa Senator Alan Peter Cayetano, kahit si Senator Bato, hindi niya makuha nung una eh. Hindi niya makuha nung una na hindi siya pumapayag kaya tumagal yung debate doon. Kaya ang ginawa nung medyo mainit na yung mga sagutan kung saan ito nga si sabi nga nung reporter ng ABS na ito si Senator Ruben napikon na doon sa may gilid, kumbaga tumaas na yung kanyang temper, kaluskos na yung nagtupi na ng kanyang nagtupi na ng kanyang long sleeve, tapos nag-ano na ng suntukan na lang, ganun na. Pero sa bandang huli nung nagkaroon ng break, naliwanagan itong si Senator Bato, kaya pagdating doon wala nang naging debate. Naintindihan niya na. Kumbaga pinaano lang, dinaan lang, sabi nga ni Dilima in a nice way, di ba? Inano lang nila. Pero gano'n na rin 'yon, patay na rin 'yon. Kumbaga dismiss na rin 'yon eh. Ginawan lang ng paraan ni Senator Alan Peter Cayetano. Gano'n naman talaga ang mga gano'n naman talaga ang mga attorney. Yung matigas na pagdating sa cross-examine, pagdating daw sa cross-examine, kailangan maano mo yon, mailatag mo ng maayos para maipanalo mo yung kaso. Di ba? Ganon ang nangyari kahapon. Di ba? Pag ang yung kino-cross-examine mo, talagang doon sa kanyang konsistensya doon sa sinasabi niya, hindi mo mapasok kung paano mo mailigaw, di ba? Bilang isang defense counsel, hindi mo mailigaw yung hindi mo mailigaw kung dahil masyado kang consistent doon sa sinasabi niya. Okay, kaya ang ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Ang ginawa niya, gumawa siya ng ibang paraan para lang makuha niya kung paano niya mapapayag yung mga kanyang kasamahan doon sa Senado na kahit si Risa hindi maintindihan nung una, si Senator Risa hindi niya maintindihan nung una hanggang sa huli. Nung nagkaroon na ng botohan, saka na liton-lito sila doon eh. Pati si Senator Rispo. Bandang huli, dinag-iyakan sila. Ganun din naman pala yun. Kung ano-ano pang sinasabi nyo, doon din pala ang punta nun. Kasi nga, paano, inutusan na nila yung Kongreso na pagdating ng 19th Congress, tsaka doon sa 20th Congress, bahala na sila doon kung anong gagawin nila. Ang problema, mayroong 1-year ban. Anong gagawin nila ngayon doon? Di nagkandaloko-loko na. Maghanap na naman sila ng ibang paraan. Alam mo, hindi matahimik yan. Alam niyo kung bakit? Hindi matahimik yan. Kasi nga, number 1 contender ito si Sara Duterte pagdating ng 2028. Tinik ito sa kanilang lalamunan lahat. Wala silang chance eh. Yung mga gustong-gustong maging presidente, wala silang chance. Kasi nga, sa halip na bumagsak itong isang Sara Duterte, lalong tumataas ang kanyang trust rating. kahit ano pang pinaggagawa nilang kababalaghan, kahit ano pa nilang ginawang kaso, talagang hindi bumababa. Consistent yung kanyang tumataas pa yung kanyang rating. Sa halip, yung presidente tuloy ang bumaba. Lalong naligwak yung trust rating ng presidente.
Yan ang naging problema. Kasi nga masyadong halata, hindi naman kasi masyadong halata. Halata masyado na talagang politically motivated yung kanilang ginagawa sa mga Duterte. Oh, kita nyo? Hindi talaga sila, kaya tingnan nyo ang Congress. Gagawa na naman ng ibang paraan yan para lang madurog itong isang Sara Duterte. Kasi nga, ang talagang main focus nila dyan, matanggal ang isang Sara Duterte. Para pagdating ng 2028, medyo maganda-ganda ang labanan pagdating doon sa medyo pantay ang sa playing field. Diba? Pantay-pantay kasi hindi masyadong walang masyadong malakas-lakas maliban kay Sara Duterte. Wala pang nagdi-declare, wala pa ring nagdi-declare kasi sigurado yan ang susunod na babanatan eh. Ang preparasyon ng pagka-presidente, mahina diyan ang 2 taon. 'Di ba? Kasi 26, 27, 28, 3 years. 3 years preparasyon. Para maikot mo talaga ng husto ang mailatag mo sa tao. Magpakilala ng husto. Ganon ka ang presidente, kaya nga lahat ng paraan kung sino ang pinakamalakas, talagang banatan nila yan. Alam naman nila na talagang ang punta ng isang vice presidente ay pagka-presidente na kasi wala na, yun ang sunod eh. Di ba? Ganon talaga ang politika. Ang problema, halatang-halata naman kasi masyadong walang pakundangan na kaya halatang-halata mo talaga na politically motivated ng ginagawa. Lahat isipin mo yung mga law professor, mga universidad, yung mga simbahan, yung mga kaparian, hindi naman lahat ng kaparian. Kasi kahit papaano naman, may mga sumusuporta naman sa mga Duterte na pare, mga kaparian. Hindi naman lahat. Siguro, mga ilan lang, dyan din sa mga universidad, hindi naman siguro desisyon ng pangkalahatan yan. Maaring yung mga faculty lang yan. Ayan. Mga faculty lang yan na anong hiling nila? Transparency. Ano mo naman transparency yung pinagsasabi nila? Hindi na lang nila masabing anti-Duterte sila. Di ba? Kasi kung transparency ang sinasabi nyo, bakit hindi nyo kalkalin? Hindi nyo hanapin yung pundo ng PhilHealth na winaldas? Yung flood control project. Di ba? Yan ang lagi sinisigaw ni Atty. Vic Rodriguez. Hindi nila pagdating kay BP Inday Sara, transparency. Pagdating dito sa administrasyon, walang transparency, ganon. Sinisingle out nila, kaya halatang-halata na ng tao. Sa halip na mapapaniwala yung tao, nagiging na kasi parang drama na lang ang nangyayari. Isipin mo, pag hindi nangyari, may panawagan pa na mag-iidsa. Anong gagawin nila sa idsa? Di ba? Mamerwisyo doon sa mga motorista. Napaka-traffic na nga ng idsa eh. Mamimerwisyo pa kayo. Isipin nyo yan. Paka-traffic na ng idsa. Galing lang ng Quezon hanggang Makati, 1 oras kalahati. Tapos nandiyan pa kayo mamerwisyo. Para panawagan nyo ng transparency. Anong transparency pinagsasabi nyo? Matatalino naman kayo. Pero bakit nananawagan kayo ng transparency sa isang tao lang? Ano yun?
Isang tao lang ba nandito? Wala na tayong gobyerno? Sara Duterte ba ang nasa nakaupo? Ang posisyon lang ng president, ng vice president, spare tire lang yan. Bakit atat na atat kayong matanggal yung isang spare tire? Ano yun? May gusto kayong ipalit? O, nagtatanong lang tayo. O, baka mayroon kayong gustong ipalit. Sabihin nyo na rin. Di ba? Hindi yung ginagamit nyo pa yung transparency, accountability. Hindi nyo na lang aminin na talagang anti-Duterte kayo. Ginagamit nyo pa yung kung ano-ano pang mga kaya tuloy si Senator Alan Peter Cayetano nakaisip din ng paraan Kasi kayo, kung ano-ano din iniisip nyo O, di nakaisip din ng paraan kung paano kung paano mapapayag yung mga senador o anong nangyari. Ulats, 18-5 ang nangyari. O, walang nag-abstain. Sipin mo yan. O. Panlilin lang ang labanan o dinalin lang kayo. Malupit na pagkalinlang, yan ang pinakamasakit. Hindi pa nabuksan yung pinasan yung kung ano-anong mga kaso yun, hindi pa nabuksan, talo na kayo. Di ba? Kasi pinakita nyo kung paano kayo manlinlang sa tao. Di ba? Manawagan ng transparency, accountability. Sa isang tao lang, paano naman yung paano naman yung iba na may mga problema? Diba? Kapag sinabing transparency, para sa lahat, hindi yung ina-apply nyo sa isang tao lang. Diba? Ay, baka pwede naman mag-ano kayo dyan, thumbs down. Yan, thumbs down. Thumbs up, pwede rin. Pareho lang yan. Wala namang pinagkaiba yan. Thumbs down. At pakishare na rin. Ayan, 39 million in the house. Mega love shout out. Diba? Ayan tuloy. Pinagtawanan tuloy kayo ng marami tuloy natawa sa pinaggagawa nyo. Di sa susunod yan, gagawa na naman kayo ng paraan. Pira na naman ng taong bayan ang gagastusin nyo. Di ba? Kasi nga, hindi kayo masyadong maingat. Hindi kayo masyadong maingat sa pinaggagawa nyo kung dinaan nyo sa proseso yan sa Congress, smooth na smooth. Kaya ang problema, hindi kayo nakakuha ng bilang. Hindi katulad nung kay hinahalin tulad nila doon, yung kay dating Chief Justice Corona, yung kay Chief Justice Corona, alam nyo, hindi man natin hindi natin pero mayroong umamin doon na may mga nakatanggap ng malalaking project. Di ba? Anong ibig sabihin nun? May nagmaniobra. Di ba? Ang problema, nagbitaw pa yung Pangulo, nako, tatawid yan sa next Congress. Talagang tatawid yan. Anong gagawin nila? Di mag-antay sila sa next Congress. Sa 2026. January 2026. Hindi. June 2026. Wala na. Busy-busy na yan sa Busy-busy na yan sa preparasyon sa kanilang pagtakbo sa pagdating ng 2028. Di ba? Iisipin mo, uutusan yung Senado, kahit naman sino, kahit akong diyan
Senate President, magalit talaga ako. Mayroon kaming pamunuan dito, huwag nyo kaming pakialaman. Di ba? Huwag nyo kaming pipresyurin. Mayroon kaming pamunuan, may sarili kaming ano dito. Huwag nyo kaming uutusan. Diba? Isa iyon. Alam nyo, isa iyon sa ano? Isa iyon sa nag-trigger siguro. Ako nakikita kong ano, isa iyon sa nag-trigger. Yung uutusan mo yung hindi mo naman ano. Diba? Ibang ano yun, ibang branch yan ng gobyerno eh. Tapos uutusan mo. Oy, tika lang. Wala kang karapatan na mag-utos sa amin. May sarili kaming ano. May sarili kami dito. May sarili kaming paninindigan dito. Diba? Yung pipresyorin kiso ang bagal ng galaw ng Senado, kung ano-ano pang pinagsasabi. Eh siyempre, kahit naman sino senador, masasaktan talaga. Kaya nga, yung propose ni Senator Tolentino, iyon na iyon eh. Kasi nga, nakikita nila na pinipressure sila ng inuutosan na sila ng Congress. Diba? Yung minumosyon ni Tolentino, iyon na iyon eh. Pero, hindi talaga pumayag sila eh. Tapos nung na nga, ito na si Senator Bato, nagmosyon na i-dismiss. Hindi pa rin pumayag. Diba? Hindi na nga pumayag doon kay Senator Tolentino eh. Na yung impeachment na yan, wala na yan. Hindi na pwedeng tumawid dyan sa next Congress. Kaya nga ang ginawa naman ni Senator Bato, nag-motion siya. Motion to dismiss. Na hindi naman pumayag itong si Pimentel at saka si Hontiveros. Talagang nakipagpupukan sila doon. Kaya ito si Senator Cayetano, sige, magtalo-talo lang kayo muna dyan. Bahala na ako mamaya sa inyo. Kung paano ko kayo kung paano ko kayo paiyakin. Pinabayaan lang ni Senator Cayetano. Ilang oras nang nagdiba-debate. Ngayon nung pumasok siya, nung una, nalilito pa si Senator Bato eh. Hindi siya pumapayag eh. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon ng break. Siguro, pinausap doon sa likod, huwag ka nang kumontra. Kasi yung ginagawa ko, yun din yung mo, iniiba lang natin. Iibahin lang natin kasi hindi sila pumapayag doon sa dismiss. Di ginawa, remand. Di tapos ang usapin. Kailangan na ba nating i-remand? Magbotohan tayo. Di ang nangyari 18-5. Di ba? Tandaan nyo yung 5 ha. Pagdating ng 2028, sino ang tatakbo doon sa pagka-presidente? Nandoon. May na yon, may story na yon. Si Grace po nandoon. Di ba? Si Hontiveros, mayroon din pangarap. Kaya nga ganon siya kabukal eh, ganon siya kaingay. Pagdating niya sa Senado, siyang pinakamaingay sa investigasyon. Ano niya yun eh? Kumbaga moment niya yun para magpakitang gilas, magpakita na napakasipag itong ito ang Lady Dragon na kailangan maging presidente pagdating ng 2028. Otot nyo. Halatang-halata na yung galawan nyo. Tingnan nyo, hindi nyo nakuha. Di ba si Senator Gordon? Di ba siya ang bida lahat? Siya na lahat. Siya na, wala na. Yung mga kasama niya, mga senador, nagsitulog na lang kasi wala na eh. Siya na lang lahat eh. Pati sa desisyon, siya na lang lahat. Basta pumirma lang kayo dyan, ako nang bahala. Kasi nga, gusto rin maging presidente. Anong nangyari ngayon? Di sa kangkungan pinulot. Kaya kayo, yung may ambisyon kayo, dahan-dahan kayo, alam nyo yung tinitira nyo, hindi basta-basta. Kasi nga, sinusuportahan talaga eh. Naandyan talaga ang suporta. Alam nyo kung bakit?
Kung wala na suporta sa mga Duterte, bakit mag-number 1 ang isang Bongo? Na iyan talaga ang pinakadikit sa mga Duterte. Bakit nag-number 1? Di ba? Sino ang number 2? Di ba? Hindi pa sa administrasyon. Doon pa lang makikita na talagang ang suporta sa mga Duterte overwhelming. Kasi kung mahina na ang Duterte Magic, hindi magna-number 1 ang isang Bongo. Kasi alam natin na talagang dikit na dikit yan sa mga Duterte. Simula't simula. Pero nasaan siya? Sa number 1. Oh. Nung nakaraan, sinong number 1? Si Ruben. O, di anong gagawin natin ngayon? Dapat, sa bagay, yung mga analyst kasi, magagaling yan eh. Magagaling mag-twist. Para lang mapaniwala yung kanilang mga kausap. Simple-simpleng analysis yan eh. Kung hindi na ang mga Duterte, hindi magna-number 1 ang isang Bongo. Diba? Yan ang napakalinaw dyan. Hindi nila yun. Kaya once na ginalaw ang isang vice president, nako, hindi lang iyak ang mangyayari. Baka hindi lang iyak ang mangyayari. Sa totoo lang. Kasi nga, hindi natin maitatanggi yan. Naandyan pa rin ang magic ng mga Duterte. Oh, yung mga nagsasabi, bakit hindi na ipanalo yung 10? May mga usapin dyan. Oh, bakit ipanalo mo yung 10 kung kaya naman ng 5? Oh, di ba? Tingnan nyo ang nangyari. 18 pa nga eh. Hindi lang 5. 18 pa. Otso pa ang nangyari. 5 lang yung wala man lang nag-abstain. Di ba? Kumbaga ang doon, yung playing safe ba? Abstain. Walang nag-abstain. Talagang 5 ang umayaw, 18 ang pumayag. Di ba? Yan ang mga hindi inaasahan. Kung tutusin ang isang Joel Villanueva hindi na mag-ano yun kasi nagkaroon na ng commotion sila ni nagkaroon ng maraming kaya dapat hindi na ito hindi na dapat buboto ng pagpayag si Senator Joel Villanueva, pero kita mo kung gaano sila di ba? Napaniwala ni Senator Alan Peter Cayetano. Doon niya nagamit yung pagkabitiran na niya, senador at sa pagka-attorney. Kasi ginawa niya talaga ng paraan eh. Kasi hindi nga pumayag doon sa dismiss. Anong gagawin? Mag-isip ng pamamaraan. Ayan. O sige, kayo naman. Magtanong na kayo.
baka masagot natin sa abot ng ating kakayanan. Kaya naman, 27 million in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. At mega love shout out kay Lemon Bar. Ayan. Pinapa-shout out ng kanyang kuya na si Chino Paco. Malupit talaga ito. Lemon Bar. Nakuha ko na pala. Akala ko nagkamali lang. Chino Paco. Lemon Bar. Malupit ito si Lemon Bar. Lemon Bar. Chino Paco from UAE. Hindi lang Rodan Maravillas. Ayan, mega love shout out kay Boss Ridan. Boss ba ito, ma'am? Ma'am Ridan Maravillas. Ayan, mega love shout out po. Good morning po sa iyo. Ayan. Tanong po kayo. Baka masasagot natin sa sa abot ng ating kakayanan. Ayan. Anong masasabi nyo sa mga nangyayari kahapon doon sa loob ng Senado? Ayan. Yung pagdido sa impeachment laban kay BP Inday Sara. Alam nyo, napakaraming nabunutan ng tinik. Kasi nga, alam nyo, ang mga pinagdaanan yan nung nangyari ang investigasyon yan, lalong-lalo na sa TRICOM, kung saan talagang ang ginawa nila doon para mapa-attend nila si BP Sara. Lahat ng malalapit sa kanya ginipit. Kung saan itong kanyang personal na chief of staff kinulong pa. Ayan. Di ba? Lahat ng malalapit sa mga Duterte kinulong, nakatikim ng talagang hagupit. Pati yung mga vlogger, DDS vlogger, talagang malulupit. Talagang hindi pinatawad Kasi nga, gusto talaga nilang mapili ng husto. Wala nang Alam nyo, sa totoo lang, hindi nyo pag yung mga malalaking vlogger ng mga Duterte na wala yan, maraming magsusulputan yan. Alam nyo kung bakit? Napakaraming nagmamahal. Alam nyo yung boss ko dati. Dati hindi iyan Kinakantyawan niya dati yung Duterte, pero nung nakita niya yung pamalakad, todo suporta siya. Alam niyo ang ginawa. Nagdodonate pa siya sa mga Nagdodonate pa yung ko sa rehabilitation center. Nagdodonate pa yan sila. Lalong-lalo doon sa kanila kanilang organization. Mga Chinese yun sumusuporta kay Duterte. Talaga yung mga Chinese. Kaya napagkamalan tuloy na alam niyo yung biro ni Duterte na magiging tayo ng China. Kung iisipin natin, totoo na nangyari na. Alam niyo kung bakit? Napakarami ng Chinese dito Kaya nga hindi ko nga alam bakit galit na galit sila yung mga Chinese doon sa West Philippines na nandito nga sa Manila. Napakarami na dito. Kahit saan sulok ng probinsya, napakarami ng Chinese. Puro mga negosyante. Galit na galit sila doon. Lalong-lalo na si yung na DND. Dapat ang unang-una nilang isanksyon dahil may kasalanan yung presidente nyo. Isasanksyon ko yung mga negosyo nyo dito. Pahihirapan namin. Para magsiuwi na kayo doon sa China. Sinasakop nyo na kami. Ganun dapat ang ginawa nila. Napakarami na dito.
Doon sa West Philippines Sea, ilan-ilan lang doon. Ang nandoon, yung mga ano lang ng armed forces nila. Mayroon din tayong armed forces doon. Di ba? Pero yung mga civilian, nandito na, naka-advance na, nandito na sa Metro Manila. Iyan ang i-pull out nila dito. I-pull out nyo. Ngayon, isanksyon nyo. Katulad ng, di ba, ng US. Sinanksyon ang China. Tinaasan ang, ang tariff. Di tinaasan din lalo ng China. Pataasan sila hanggat sa wala nang pumunta. Kasi kung ayaw natin ng gira, dapat makipag-usap tayo. Dapat tama yung kay Duterte na Prince to all. Kasi wala pa tayong kakayanan makipag-gira eh. Ang problema, masyadong tayo, pag nasa harap ng camera, lalong-lalo na sa mainstream media, nako, talagang todo, para lang mapag-usapan, wala. Ganun talaga. Kanya-kanyang paraan yan, kanya-kanyang pamumuno. Yan ang naging lang natin. Ayan, wala ba kayong mga tanong? At masagot naman natin sa abot ng ating kakayanan. Ayan, kay Ma'am Ridan Mirabillas, tanong po kayo. Ayan, mag-isang oras na pala tayo, no? Ayan, maraming salamat sa inyong lahat na dumaan sa naki-join. Ayan, ang ating nag-thumbs up ay 2. Ilan ang thumbs down? Ayan, paki-share na rin. Habang tayo ay nagkukwentuhan. Kagigising lang natin, pa yung natin kasi galing ako ng Divisoria. Ma'am Mapi Barriete, yan, good morning po. Kung makashare naman si Ma'am Barriete. Ayan, good morning po, Ma'am Mapi. Ayan, kumusta po? Mega love shout out po sa lahat. Ayan. Anong masasabi nyo po? Anong mako-comment nyo? Kagigising nyo pa lang ba? Alauna na pala. 4:00 na sa inyo. 4:00 na ng madaling araw. Ayan. Anong masasabi nyo sa mga nangyayari kahapon, Ma'am Mape? Lalong-lalo na doon sa Senado. Yung, ano po ba kayo? Maka-administrasyon ba kayo? Or, maka-administrasyon? Ayan. Maraming salamat po kay Ma'am Mape. Ayan. Mega love shout out do din po sa inyong lahat. Mega love shout out daw po. Wala po kayo work ngayon. Wala po, Ma'am Mape. Bukas kasi holiday, di ba? Kanina, galing ako ng Divisoria kasi meron kaming Ma'am Mape, meron kaming binuo na tawag nito. Dito sa aming barangay, ka-tie up namin yung barangay Kagawad. Nagbuo kami ng isang organisasyon, yung livelihood, para sa mga kabarangay na gustong magkaroon ng ang amin pong livelihood ay sa mga pananahe. Ayan po yung aking mga yung aking mga tinatahi. Ayan mga tahi na mga bedsheet, unan, kumot, ayan. Hindi na po nakakanood ng balita kaya di ko alam ang nangyayari kahapon. Ayan nga po, Ma'am Mape, ko lang sa inyo, ikwento ko lang sa inyo kasi kagabi kwentuhan lang tayo ng yung mga pang lang na kwentuhan. Ang nangyari kasi kagabi, ang mga nangyari pala, nagkaroon ng pag-file. Kahabi Vlog. Ayan, mega love shout out. Yung mga
maka-administrasyon na congressman nagkaroon ng pagpapile ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara, no? At ipinail nila ng alanganin magbabakasyon ang bakasyon ang Senado. Ngayon, atat na atat sila. Talagang bawat interview ng mainstream media, hindi, inaano ng tinutulugan ng mga senador. Kung ano-anong mga, siyempre, kahit naman sino, huwag kayong makialam. May sarili kaming dito, may sarili kaming pamamaraan. Huwag nyo kaming panghimasukan, ano man ang aming gawin. O di kahapon, ang nangyari, yung mga inaasahan, nag-iiyakan yung mga yung mga anti-Duterte, nag-iiyakan hanggang ngayon di makamove on. Na sila ni kasi ito si Senator Bato de la Rosa ay nag-motion ng dismiss, hindi pumayag ang lahat. Hindi, wag na. Hindi pwedeng i-dismiss yan. Kailangan manumpa muna tayo lahat as impeachment judge. Di nanumpa lahat. Nag-motion ulit si Senator Bato. Hindi pa rin pumayag. Kailangan ituloy yan. Di ang ginawa ni Alan Peter Cayetano, ginawa niya ang paraan, hinilot niya. Alam niyo naman yan, veteranong, kumbaga, seasons lawyer. Sabi nga, yung kanyang tatay ay di Campanilla. Gumawa ng paraan. Kumbaga, hinilot-hilot. Ang nangyari ay nagkaroon ng botohan, di naging 18-5. Walang nag-abstain. Nalansi sila lahat. Dismiss pa rin yun kasi patapos na nga ang Congress, pinababalik sa Kongreso yung pinail. Siyempre, pag binalik sa Kongreso, mayroong 1-year ban roll ang para makasuhan mo uli. Di mag-antay sila ng isang taon. Isang taon sila ngayon kaiiyak. Kaya maghahanap na naman sila ng paraan kung paano nila ang isang magiging katunggali nila pagdating ng 2028. Yan ang maliwanag kasi diyan. Ang maliwanag kasi diyan pagdating ng 2028, number 1 nilang kalaban. Isipin mo, paano ka babangga sa isang 50% ang trust rating? Paano mo babanggain yun pagdating ng 2028? Di para kang para kang bumangga nun sa Adobe. Di ba? Kung gaano kalakas ang 50% ang trust rating. Kung ikaw ang trust rating mo lang 0.2, 0.1. Di para kang bumangga doon sa para kang bumangga sa Adobe. Di ba? Kaya ganun sila ka na matanggal talaga ang isang vice president. Kasi nga, gusto nilang maglagay ng kanila. Ganon ang nagiging sistema ng politika ngayon dito, medyo magulo. Sila lang ang magugulo. Yung bayan natin marami namang mga krimen. Marami namang mga pero kayang caring naman. Di ba? Alam mo naman ang Pilipino, di ba kagabi napag-usapan natin ang Pilipino talagang mapamaraan lang yan para lang makapamuhay ng gusto. Wag na lang pansinin. Di ba? Nasanay tayo sa survival mode Di ba? Ganon ang naging dito. Magulo ang politika natin dito kasi nga palapit na, hindi natin maitatanggi, palapit na ang 2028. Iyan ang niyan, tinitingnan nilang yan ang kanilang target. Yung pusa doon sa taas sumilip. Diyan niya natutulog Ginawa niyang hotel yung yung taas ng refrigerator.
Ginawa niyang ano yan, ginawa niyang tulugan. Nandito ako sa ano, dito ako sa baba kasi yung mga bata nasa taas. Kawawa naman mapuyat sa ano. Nagmamarites ako dito. Ayan, kumusta naman po ang maghapon kay Ma'am Mape Variety? Nagising si Muning. Ano yan? Yung binibenta ko nga yung mga anak niyan. Persian eh. Si Garfield, wala lang siyang buhok. Hindi lang makapal yung buhok niya. Pero yung nanay niya napakakapal ng buhok. Binibenta ko yung mga anak niya. Sayang din naman kaysa ginagastusan mo rin naman yung ginagastusan mo rin naman yung pagkain, no? Dibenta na lang yung anak. Sayang din, di ba? Kumita pa. Ganun talaga. Para makasurvive sana, magawa ng paraan. Nakakasurvive din naman, di ba? Okay naman po dito. Ayan. Ano pong trabaho ng inyong dyan? May bahay? Kung iyong mamarapatin. Kasi kadalasan, di ba, sa New Zealand, ano bang kadalasan dyan? Yung mga prutas? Australia pala yun. Yung yung namimitas ng prutas. Australia pala yun. Sa Australia. Diyan sa New Zealand, ang kadalasang trabaho dyan ng mga OFW. Ang laki na pala ng channel nyo, Ma'am Variety, 16K na kayo. Laki. Ako, 12K na ito. Kaso lang, pag lumaki lang ang ko, contractor welder po ang work. Maganda rin pala. Skilled. Maganda rin yun. Yung kapatid ko, contractor din. Pero dito lang siya sa Pinas. Nagsasubcon lang siya. Subcontractor. Pati construction, hawak niya na rin. Pinasukan niya na rin. Tapos yung isa nandiyan sa Czech. Yung kapatid kong isang babae nasa Romania. Yan. Tapos yung isa sa Kuwait. Magandang din yung welder. Kaya yung pamangkin ko nandito sa akin. Pinaaral ko ng para magkaroon siya ng in situ sa TISDA. Total, sabi ko, makaano ka para kahit hindi kayo nakapag-aral, may mga skilled kayo, madali kayong makapasok. Kahit saan, hindi kayo magtiyaga-tiyaga sa mga hindi kayo magtiyaga sa tawag nito, sa minimum wage. Kasi pag skilled worker medyo may presyo Kaya ngayon siya ng TISDA. Nag-aaral siya sa TISDA habang nagtatrabaho. Sabi ko, sayang ang pagkakataon. Total, wala naman kayong binabayaran na bahay. Yan ang gawin niyo. Oo nga po, tama. Kasi sayang yung panahon. Mga bata pa. Ako lang kung kaso lang, may edad na Baka pag mag-aral tayo, bago tayo matyogi na. Di ba? Malapit na tayong malapit na tayong kumbaga patakip silim na. Ako noon gusto ko sana maging gusto ko sanang maging attorney. Ang problema, namundo kami ng mga panahon na nalin lang tayo ng mapanglin lang. Yung pinsan ko, TISDA din po yan.
Siya ngayon nasa Japan na siya. Welder din. Maganda rin ang kita sa Japan yan, no? Yun nga, yung pinsan ko, nag-chat kagabi. New Zealand ga sila. Kaso lang sa pier sila na assign. Crane operator. Maganda na rin, marami ng pera. Pag nasa ano talaga, maganda-ganda, makakakita ka talaga ng magandang, makikita mo talaga ang resulta. Hindi katulad pag dito ka sa Pilipinas, ang nangyayari sa iyo kahit nandito ka sa Pilipinas, taga London. Taga London. Lon dito. Oh. Yan ang sinasabing taga London. Di ba? Ganon ang nagiging para lang ma-survive. Ay, kailangan mong gawin 'yon. Kaya nga dito sa atin napakarami kahit sa online, napakaraming yung mga financing company. Ang kalalabasan doon 6'5" sa madaling salita, 6'5". Yung size mo magiging yung size mong inutang magiging 5 na lang. Tapos babayaran mo ng 6'5". Kaya nga 6'5". Di ba? Kaya dami nauso na dito kahit sa online, grabe na ang dito. Kasi nga yung mga Pilipino talagang mapamaraan talaga eh. Pag hindi mapamaraan ay talagang mababaliw ka dito, kaiisip ng kung paano ka mamuhay isipin mo ang sweldo dito. Ang sweldo dito ng pangkaraniwan na 6.45 ang minimum wage. Ngayon ang naging problema, gusto pang taasan na maging 200. Ewan ko kung mapapasa pa ngayon yan. Magtatapos na yung 19th Congress. Ang gusto ng Senado 100, ang gusto ng Kongreso 200. Ewan ko sa kanila. Hindi pa sila mag-away-away. Isipin nyo 6.45. Ang kilo ng bigas magkano na? Ang kilo ng bigas 54. Yung pag sinaing mo yan, pag lumamig yan, batuhin ka, bukol talaga. Kasi matigas eh. Bukol talaga. Hindi mo makain hindi mo malunok ng walang sabaw. Talagang sasabi talaga sa lalamunan mo. Pag gusto mo man ng maganda-ganda, bibili ka ng tag 60, 62, 65. Yun, maganda-ganda ng bigas yun. Kumbaga, kahit asin at tuyo na lang tuyo at mantika na lang, solve ka na. Di ba? Ganon talaga sa probinsya, ganon noong araw nakagisnan ko. Lalong-lalo na yung namundo kami. Minsan yung kinudkod na nyog, kinayod na nyog. Yun, ganon ang survival talaga sa probinsya. Minsan kamuti na lang. Kasi nga nalin lang kami. Napunta kami sa revolutionary. Ganon ang naging ganon ang nagiging pamamaraan ng mga Pilipino. Ngayon, yung sahod dito na 6.45, magkano ang bigas? Halimbawa, may 3 anak. Katulad sa inyo, mamapi, di ba? Mayroon kayong parating na may 2, may parating na 1, magiging 3. Siyempre, magagatas. Kung dito sa Pilipinas, napakahirap na kung maggatas ka. Magkano na ang gatas dito? Ang Bear Brand. Bear Brand lang ha. Napakamahal na. Kung 6.45 ka, babawasan mo sa gatas, sa 3, magbabaon. Kulang ang 1 kilo. Ibig sabihin, ka na ng 2 kilo para sa isang araw. Kung 54, di 108. Bibili ka ng kalahating manok. Magkano ngayon ang manok dito?
220, 230. Eh kung kalahati, kulang yan sa inyong apat maghapon eh. Di bibili ka na naman ng 3/4 para ma-survive nyo yung maghapon. 3/4, nasa 150. 108, 50. Di 258. Magkano na lang natitira doon sa 645 mo? Oh, 400 plus na lang. 300 plus na lang. Eh, pamasahihan pa. Nung namamasukan. Eh, kung 80, di 200 plus na lang. Yung baon pa ng bata sa eskwela. Di ba? Sabihin na natin na 30-30, di 60 pa rin yun. May gitsandaan na lang. E paano na yung bahay, yung tubig, ilaw? Di ba? Kaya palaging may deficit. Ayan, doon na pumapasok. Yung sinasabi ko na 6'5". Pero makikita mo talagang napaka-survival ng mga Pilipino. Alam niyo kung bakit? Kahit ganun ang nangyayari sa kanila, pagdating ng Sabado, bibili pa ng alak yan. Nakukuha pa nilang mag-relax. Kaya nga ang ginawa ng ibang para makuha yung tao, bibigyan ng ayuda. O, magkaroon na ng utang na loob sa politiko. Pagdating ng eleksyon, sisingilin ka. Ang katulad dito sa amin, binigyan ng tupad. Nung nag-eleksyon na, hinanap na ngayon. O, nasaan na yung mga binigyan ko ng tupad? Bakit wala akong nakikita kahit isa? O, di ba? Yung pira natin, ginamit ng mga politiko para tayo hanapan. No, di parang lumalabas, pira nila yung tinulong sa'yo. Kasi hinahanap nila eh. O yung nandoon sa may dulo, bakit hindi ko nakikita simula't simula? Di ba? Nabigyan ko naman yun ng mga tupad. Ganon ang naging kailangan may utang na loob ko sa kanila. Oh. Sa hirap ng buhay, ganon talaga. Maghahanap talaga ng pamaraan. Kaya nga pagdating sa gira, hindi kayang talunin ang Pinoy kasi maraming paraan eh. Oh, nakaisang oras 14 minutos na tayo ah. Mamape. Yan, maraming salamat. Ay, yung channel mo pala, laki na ng mo. Laki na ng iyong channel, 16K na ang iyong subscriber. Sa akin naman, kung hindi ako kung hindi ako nagurgor, dapat na yan, malaki na rin yan. Kaso lang, nagurgor tayo. Matagal na hinto yung ating channel. Kaya, yan. Ganda nung sapa diyan sa may sa inyo, oh. Ito. Parang din, parang nasa ilog din. Parang nasa Pilipinas din siya. Ay, maraming salamat sa inyong lahat. $6 million in the house. Maraming salamat. Nandito ako sa Nandito ako sa ilog. Diyan ba ito sa New Zealand, Mamape?
Ayan, magpapaalam na ako sa inyo. Naka, na, wala pa akong tulog ng maayos dahil pumasok pa ako kanina. Ayan, maraming salamat po. At sa lahat ng dumaan, sa lahat ng nakijoin, ayan, sa lahat ng nag-thumbs up, maraming salamat. Kay Ma'am Mape. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Mape. At sa biyaya ng inyong pinagkaloob, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga solid natin subscriber. Ayan. Kay Mami Mercy Calonod, maraming salamat po. Mapagpalang umaga at mapagpalang gabi. Ayan, mapagpalang umaga sa ating lahat. God bless us all. Ayan. Paalam na po ako.